Ito, ipapakita ko sa inyo yung buki na nagkakahalaga ng 30,000 pataas. Depende sa nagbebenta. 30,000 pesos. 200 lang naman ito. Ayan. Bigat nito. Ayan. Tapos na yan. Okay. Hindi ko yung ginamitan ng floral foam. At kung ano man. Talagang isa ko yung ginawa. Bro, finish bro. Ngayon, kung hindi kayo naniniwala, papakita ko sa inyo. Simula sa umpisa hanggang matapos. Dahil may pangalawa pa akong gagawin na dambuhalang buki. Ito oh. Isang buki ko lang ito gagawin. Ito naman ay 200 pieces. Yan. At ang haba lang ng ating ang haba ng ating stem ay 50 cm lang ito. Yung kanina ayos-ayos yun kasi 60 cm. Pero ito medyo maikli ito. Kadalasan ang tagagawa ng bulaklak pag ganito lang bumibilog, lalo na pag dumating na sa 150, 200, 300 bilog na ang gawa. Pag ako gumawa, nanatili pa rin ang kagandahan at flat. Kaya may emphasize ang laki ng buki, bukang-buka. At may mga ibang florist, ibang tagagawa ng bulaklak, kahit matagal na sa flower industry, hindi pa rin kaya gumawa ng ganito kalaking buki na hindi ginagamitan ng floral foam. Yung iba gumagamitan ng floral foam para itusok. Dito sa amin, bawal gumamit ng floral foam. Kailangan hand tight lang. Imagine mo, 200 piraso, hand tight lang. Pakita ko sa inyo kung totoo nga ba. Kung gusto nyo matuto, kung may nanonood dyan na taga-gawa ng bulaklak, pansinin nyo kung saan ako mahawak. Dito sa pinakadulo. Kasi mayroon akong nakasama dati, 8 years na sa bulaklakan. Pinagawa ng napakalaki. Alam nyo kung saan humawak, dito sa kalahati. Ayaw maniwala, tinuturuan ko. Nagagalit pa. Nang matapos, bilog na bilog. Parang mushroom. Ito ipapakita ko talaga sa inyo. Simula sa simula hanggang dulo. Para walang daya. Tingnan niyo lang ang bawat salansan ng ating bulaklak. Kasi kung magkamali kayo ng pagsalansan, maaaring hindi flat ang pagkagawa, hindi pantay. Grabe yung bulaklak dito, ganito kalalaki. Pang regalo lang ito nila. Nilaman kasi ng tao dito. Sa Pilipinas, isang dosina lang. Namamahalag na. Dito. Mga ng 200, 300, minsan 350 pa, isang buki lang. Minsan pa nga may magpapagawa ng 500. Pink Members Bloom by Trapping Call of 12 o'clock. We start at 12 o'clock, finish the 10 o'clock. Okay, goodness. Tapos na kami sa order ng this. Kapag video ko ngayon kasi hindi naman kabisihan. Kasi kung mapapansin nyo, yung nauna kong video, grabe. Talagang bakbakan na walang humpay ang aming ginagawa. Naka-full, naka-full blast. Lahat ng florist, naka-jote. 40 Dragon Invest Pro bro. Okay, bro. Later reason, bro. Later. Later reason. Because I will make a mixed flower, bro. Only how many this one? 5? 12 o'clock? Yeah. 8 piece. 8 fish? Sure. 8 fish. One more. One more kawin. Same pa naman. Before only 5 fish. Now 8 fish. Eskimo Blue Chicken Trapping. No kami.
iksi ng stem nito. Agay! Mga kasama ko dito, mga taga-ibang planeta. Ito naman ay babalutin natin ng puti. Ang tawag namin dito, white triangle wrapping. Kasi nga, ang bawat dulo ng ating wrapping ay naguhugis triangle. At ang ilalagay natin na ribbon ay yung rope, yung brown rope. Okay. Ang iksi ng iba. Nahihirapan ako pag maiksi. Kasi kung sobrang iksi ng bulaklak, ano nangyayari dyan? Magiging bilog ang aking bouquet. Magiging pangit. At nagiging maliit ang itsura. Para sa bula. Advantage ng mataas. Kaya pong mag-adjust. Back up, bro. Mga ganito ditong mga bouquet. Nilalaro-laro na lang namin ito. Pansinin nyo kung ilang minuto lang natin nakagawin ito. Samantala, pag ibang mga florista, ibang tagagawa ng bulaklak, gagawin ito ng isang oras. Dito malayo na ang 30 minutes sa paggawa ng 200 na rosas. No more sorry, bro. Basol? Very lang na sorry yung Pinit ha, pinit. Complete ha. Pinit. Aywa. ¿Cómo está? इसकी मबलूम एक किलो रुपए इतना 10 o'clock? Still have coming? Oh my goodness. Good. Ang nauubos ko dito ang scotch tape, nasa 2 piraso. Ang nabibinta namin araw-araw na bukid dito is maabot ng 200, 300, 200. Yung una kong upload na yung nauna ko na isa, yung busy kami, 1,000 plus na bouquet ang aming naibinta nun. Dahil nga, yun ay Eid. Sobrang busy niyan. Ilang piraso na lang. 20 piraso na lang ata. Tatapos na ito. At iraraping na natin. Kung makapansin nyo, yung pagtitip natin ng ating rosas, yung stem, ay hindi nagbabago. Kung saan ako unang nagtip, hanggang matapos, doon lang ako nagtitip kasi ayaw ko yung madumi na bouquet. Ayaw ko yung saan nagtitip. Kung nasa 60 cm sana ito, mas lalapad pa ito. Sa pagrarapi naman, ipapakita ko sa inyo kung paano ang technique para malakihan bukay sa pagrarapi. Busan ako ng bala. Gumagamit ako ng gloves. Kasi pag hindi ako gumamit ng gloves, yung aking kamay parang ispalto. Sa sobrang kapal ng dumi pag matapos ang araw. Lalo na pag gumagamit ako ng mga eucalyptus. Yung dagtan ng eucalyptus, napakakapit sa kamay.
Bawat lapag ko siguro mga nasa 5, 6. Tapos tip. Kasi kung makikita nyo yung aking kamay, hindi yan kayang humawak ng maramihan na. Kasi maliit lang kamay ko eh. 5, 5, 10, pinakamarami na yan. Pag maliit pang stem, mga nasa 50 pa lang, kaya pa yan, mga 10, 10. Pero pag ganito na, patapos na, 5, 6, then sabay tip. Yan na. Wala natin ang stem. Tanggal natin yung ating gloves. Kasi magra-wrapping na tayo. Papalian muna natin para hindi makaligtas. Ito na yung part na pagra-wrapping. Oh, hanapin yung harap. Oh, dito yung medyo maganda. Minsan pag gumagawa ako, puro likod, walang harap. Hoy, hanapin ka dito. Ganyan lang, oh. Ganyan lang, kasimple. Hindi ko nakikita yung likod niyan. Paano ko ba napapanatiling balance at pagra-wrapping? Dito ako nagbabase, oh. Dito sa part na yan. Yung part na yan dapat nakalabel dyan. Kahit hindi mo tingnan yung likuran doon, alam mong balance yan. Kasi isang size lang yan. Yung dyan. Yan yung ilalapat ko dyan. Yan. Kaya kahit hindi ko nakikita yung likod, balance yan. Oh. Ito yan. Nakalinya. Dito sa amin bawal mahina kasi may oras kami sinusunod sa aming mga order. Hindi mo pwedeng dahan-dahanin kasi yung driver nito nag-aantay na. Yan, ito yung harap. Ngayon naman pangalawang layer ang ating gagawin. Meron akong foam na sausawan ng tubig para madali ko nakukuha ng wrapping. Lagyan natin ng pangalawang layer. Ganyan. Para hindi bumagsak. Ang purpose dito ay para hindi bumagsak at para maging bulky yung ibaba. Kasi pangit yung ating buki kung napakalaki sa taas. Pagdating sa ibaba, napakaliit. Tingnan nyo na lang yung tao na malaki yung tiyan tapos maliliit ang paa. Pangit, di ba? Ganyan yan. Yung aking suot naman ay sandata yan para hindi magkakasan yung ating kamay. Kasi pag wala akong ganyan, hindi ko napapansin, araw-araw mayroon scratch ng ating balat dahil nasa pagmamadali sa paggawa ng mga bukit. Sa mga nakakapanood pa ng ating video, alam niyo ba kung paano niyo ako matutulungan? Ang yung pag-subscribe ay malaking tulong yan para sa akin. Maraming salamat. Yan na. Nandito na tayo sa pangatlong layer. Ito na yung mga lock. Ito yung likuran. Lagyan natin ng lock.
Dito naman yung harap. Dito. Yan, magpipicture mamaya. Ayan, oh. Yan yung mga lock. Ayan. Papansin nyo, parang angga-anggaan lang, no? Pero yung ating lakas, parang magpipigil yan. Bigat yan. 200 piraso nga naman. Ito yung part na to. Ito na yung paa. Paa or buntot. Basta yun na yan. Pwede. Bulong. Okay. Okay. Ito na yung katapusan. Ilalak na natin. Nag-dragon ko kanina. Oh my God. Ano mo doon? Bes. Napa. Arasa ada boleh. Ito yung last portion. 2 piraso. Rapid, pinagdubli ko. Pinapay ko yung bawat gilid. Magamitan naman natin ng rope na brown. Yan ang pagtali. Hindi na tayo gagamit ng tape para malinis tingnan. Oh my goodness. Isang buki lang ang ipapakita ko sa inyo. Actually, napakarami pa akong order na gagawin. Siyempre, ang ating re-ribbon, ganun din. Yung rope, yung brown. Simplihan lang natin ang ribbon. Huwag na maraming arte. Mas simple, mas magandang tingnan. Kailangan sobrang higpit kasi malaki ang buki na ito. Tapos ang ating nambuhalang buki, 200 piraso na rusas, ganito kalaki. Ginawa lang natin ng isang buki. Alam nyo na, kaya yung result. Kaya so paano? Maraming salamat sa pagsama niyo sa akin. Magandang araw at magandang buhay.